Paring Dax, itong 2025 season, ano mga pinaka nagustuhan mong mga karera? Yung hindi ako nakatulog habang nanonood. Oo, yung hindi ka nakatulog. Syempre, para sa mga viewers yan, alam naman natin, ang F1 races, padalas dyan, puyat boys tayo lahat dyan, di ba? So, mahalaga na maganda yung karera kasi kung hindi, nako, hilik tayong lahat, di ba? O ano yung mga hindi snooze fest para kay Paring Dax? Siguro unahin natin yung sa Australia, yung first Ay. race of the season. Action yun eh, naalala ko. Ang daming ganap eh. Formation lap pa lang siya dyan. Sumemplang na. Ang daming DNF, di ba? Maulan ba nun? Parang medyo maulan nun, di ba? Maulan. It was a wet race. Yun nga, yung paulit-ulit nating sinasabi na dito sa Formula 1, rain talaga is the great Equalizer. Yes. Example nun is Australia, sina Hadjar, sina Sainz, si Alonso. Alonso. Mahalik talaga sa walls. Sa padero, totoo. Pero ito yung race na pinakita ni Kimi yung kanyang galing eh. First Diba? race, debut rin ni Kimi yun. Debut diba? ni Kimi yun. It was a very exciting, eventful race full of drama. So that's why, isa yun sa mga favorite na races ko for this year. Given na, syempre, start of the season, malakas yung Exciting hype. talaga. Oo, exciting. Exciting Oo, talaga. yeah. Correct. And binigyan pa tayo ng maraming mga kaganapan sa race na yon. So, I think nasa top 3 ko yon, yung Australia. Ikaw paring Chad, ano yung top 2 mo? Ako, top 2 ko, pre. Siyempre, yung una-una dyan, yung pinaka-paborito kong isigaw na racetrack, Baku! Baku! Azerbaijan! Ang ganda rin ng karerang yon, pre. Street circuit, siyempre. First lap pa lang, di ba? Ang dami ng insidente. Ay, totoo. Di ba yun yung jump start ni Piastri? Piastri. Oo. Doon na nagsimula yung doon na nagsimula yung kalbaryo ni Piastri. Di ba? Kasi during qualifying ng Baku, nag-crash na yata si Piastri noon. So yung team ng McLaren talagang nag-work overnight. Ang maganda dito, ang sinabi ni Zak Brown na yung dalawang garage daw nag-combine just to work on Piastri's car. Pati na rin yung mga mekaniko ni Lando Norris. So nagtrabaho na din sa kotse ni Oscar Piastri. So sabi ko, bakit kaya biglang nag-understeer si Piastri sa corner na yon? Yung steering niya, nakita ko sa onboard, talagang todo. Tapos sabi ko, ba't understeer pa rin? We don't know. Naman. Mga style na naman ni Boss Zak. Nagmamagic na naman sila ni Stella. Magicero itong mga ito eh. Doon na nagsimula ang doon na nagsimula yung patong-patong, nagkaleche-leche yung buhay ni Piastri. Historically, Piastri talaga magaling sa Baku. Yung mga pangyayari dyan, si Alonso na penalize din kasi nag-react siya kay dun sa jump start ni Piastri, di ba? Oo. Tapos nakapuan, tanggal agad si Piastri. Pagka DNF ni Piastri, hindi muna bumalik sa garahe. Nanood sa kalsada, di ba? Kasi wala siyang access. Di niya alam kung paano bumalik sa pit lane. Oo nga eh. Naligaw. Tapos yun, si Sainz, unang podium. So, ang dami mga pangyayari doon. Tsaka Baku, syempre, alam naman natin yan. Talagang ang lakas din ng overtaken dyan kasi ang napakahaba ng straight niyan eh. Ng straight. Sikat yan doon sa straight nila, di ba? Para sa street circuit, usually mahirap ang overtaken pag street circuit eh. Yeah. Pero sa Baku, ma-action ng street circuit. And Max Verstappen, Grand Slam. Oo nga. Yeah. Ano bang Grand Slam ulit? Remind natin yung mga F1 fans natin. So, pole position, then fastest lap, led all laps. Led all laps. And then, of course, the race Of win. course, race win. Yan. Grand Slam.